Pag may panawagan talaga, kahit saan kayo, kahit pa sa Pilipinas kayo, o pupunta man kayo ng ibang bansa, ayan. Pero yung, nandun na yung eagerness natin sa paglilingkod. Kulang na lang talaga isang talagang understanding, knowledge, saka yung pag-aaral talaga na ganito. So talaga may pinda natin. At ito na nga po, tinahingintay natin na pagkakataon. Tapos, ano lang, bit na lang. Bit na lang ng mga susunod na pag-aaral pa. Pero napaka-importante talaga nitong pag-aaral na. Meron pa ba nasa labas? Mga nagluluto lang. Si Pierre Church, Ate Ivy. Nagluto? Nag-CR. CR lang? Okay. Hintay lang natin yung iba. Sige, 1 minute na lang. 2 minutes ko naging ano ah. Naging 5 minutes. Parang, why naging? Hintay lang po natin ba? Practice yan, no? May mga nakapila? Okay. Puno. Puno eh. Hindi nyo alam, baka mga sunod na mga buwan, taon, kayo na yung tatayo rito maging pastor. Amen! Yeah? Sa atin, bless na bless na galing natin. Ayun, dapat mga ganun sagot. Andun yung confident na ano. Kasi nandun na tayo eh. Andito na tayo sa paglilingkod. Huwag na natin pigilan. Kasi the more na pinipigilan natin sarili natin, the more na yung blessing na ano, na nai-stop pa. Ibig sa tuloy-tuloy yung pagpapala sa atin. Hindi man siya financial, pero yung mga bagay na nare-receive natin na unexpected, mga hindi natin pinag-pray, dumarating yan. Sabi nga kayo nung usapan ng dalawang pastor kayo, naikinig lang ako yun. Yung Ark of the Covenant. Noong time na na-stay siya sa isang lugar, yung lugar na yung pinagpala ng Diyos. Ayun. Yung nakikinig lang kayo sa kanyang usapan nga rin eh. Kaya, naniniwala ba kayo na ang sambayan natin is ano? Nandun yung presensya ng Diyos. Amen! Yan. Kasi pag nandun ang presensya ng Diyos, nandun yung pagpapala. Pinagpala yung ano na yun, yung lugar na yun. Pati yung taong nakatira doon. Yun na, tandaan natin yan. Kaya itong pag-aaral, itong sinasabi natin leadership seminar ito, napaka-importante. Kaya sige, para papunta na yun dito at para alam ko may introduction dito si Pastor Nelson. Tawagin ko na po ang ating speaker ngayon, si Pastor Nelson Reyes. Hindi ko na alin yung ano. Marami na achievement yan actually, pero hindi ko na sabihin. Siya na lang. Mag-anak ko pa pala yan. Blessing. Blessings. Amen? Amen! Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Ako po si Pastor Nelson, po, at lingkod po ng Diyos. Nakakilala, tiga Baguio po ako. 1993 nakakilala kong Panginoon. Huwag niyo nang bilangin. Sa Jeddah. Jeddah pa ako. No? At I received Jesus when I was in Jeddah, 1993, but as my Savior. Ayaw kong punta yung piano. May gusto ba punta yung piano rito? Pag-pray ko, as my Savior. No? Dumadalo ako sa church na nagbabalat kayo, nakamaskara. No? Pagka Thursday night, sa accommodation namin, ako'y nanguna at mga barkada ko, hinaranan namin yung aming accommodation para lamang po na magbigay sila ng tong pambili po namin ng alak at pulutan. Same time, kinabukasan, hapon ng gawain, okay, mga ano pa kami, senglot, meron pa kaming hangover, hapon, minsan nakakayaman sabihin, pero nasa kami mag-song offering. Imagine na Webes ng gabi, nag-inuman kami, pinapractice namin yung awitin namin kinabukasan. Yun ang offer namin. Mga isang taon, ganun po kami, nagbabalat kayo. No? 1995, nung tinanggap ko si Diyos, not only as Lord, not only Savior, but as my Lord in my life. At may nangyari, different in my life. No? Doon po nalaman yung tunay na paglilingkod sa Diyos. No? Minsan kasi gusto lang natin Savior siya. No? Kasi ayaw natin pumunta no? But hindi natin ginagawang Lord siya sa ating buhay. We continually attend the church. Akala natin wala tayong matatago sa Lord. Pwede tayo maglihim sa inyo, sa mga pastor, sa mga leader, pero sa Lord hindi. No? So I served God 1995.
and I became a pastor of Pan Outreach 1997. Okay? And being a pastor, no, bago ko mag-pastor, no, so siyempre meron pang nauna sa akin. Palagi pag siyang tumatay sa church, sa pulpit, o naglilid, sabi ko, mas magaling ako rito. O kaya ko yung ginagawa dito, mas git pa. No? Ako'y nasa ministry ng admin, wherein hindi ko alam yung katungkulan ko. No? Akala ko ay ako na yung mataas sa iglesia, more than the pastor. Okay, admin eh. Gawa ng schedule, gawa ng lahat, gawa ng program. Okay, ganun ako. No? 1999 na mag-exit ako sa Jeddah at mag full-time sa Panginoon. That was 2000 nung nakita ko yung panawagan pa ng Lord. Nag-church planting ako sa Baguio, sa Benguet, sa La Union. That's how I started my ministry. At bumalik sa Riyadh 2005. Okay, wherein nag-establish ng church sa ito sa Riyadh. That is my experience on sa Lord. Kaya sa umagang to I suggest na alisin muna natin yung position natin sa church. Kuparin muna natin yung title natin so that there'll come a place in our heart. Yung paglilingkod kasi natin, makikita yan sa taong kilala mo eh. But deep inside, hindi niya alam kung sino ka. I may not know you today, but God knows you. Amen. No? I've been asked by your fellow elder in the church to magturo. 2 months ago niya pa sinabi, I've been praying for topics in this church. I don't know your history, pero nung unang kaya kami punta rito, nakita ko 15. Nakita ko sa kabila, 17 years. No? But hindi dapat natatapos sa year yung ating paglilingkod sa Lord. No? At hindi rin natatapos yung ating pag-aaral sa Panginoon. It is not about the years. It is not about the quantity of years we are in the church, but the quality that we are to present before our God. Hindi naman sasabihin ng Lord pagdating natin sa church, well done, no? Good and poging servant. Magandang servant, well done, at marami kang ginawa sa church. But the second thing is, well done, good and faithful. Yung bang you are faithful in small matters, pagtatiwala ka ng Diyos sa much bigger, higher position. Hindi natin kasi alam, kala natin ay we perform in the church like ng isang actor, isang actress. No? That's why yung una kong topic ngayon, it is about understand the value of supporting role. No? Sa mga artista, ang pinakagusto nila ay yung pong best actor or best actress. Ay nila yung sa supporting lamang. No? Ay nila maging best supporting actor. Kasi ang mas kilala yung actor. Yung nasa itaas. Diba? Yun ang tinitingala. No? After 1 year, hindi nakilala yung best supporting actor, best supporting actress. No? Ganyan po sa paglilingkod sa Lord. We have different role. At ituturo ko sa inyo yung value. Kung ano ba yung mas mahalaga. It is not about yung pong position. It is not about the title. Okay? It is about your role in the church. Ano ba yung binigay sa'yo ng Lord? Ano ba yung nilagay sa'yo ng Lord? We are not after position. We are not after title. Diba? Minsan nga, kapag ako inambitan sa church, bago ako tatayo, Pastor, ano bang magbigay ka ng resume? Ano mo? Sabi ko, pakilala mo nga po yung aking name. Huwag mo nang dagdagan pa ng iba. No? Kasi hindi naman po gano'n ang paglilingkod. I may be standing today, no? Pero I may be sometimes na ma-disqualify kung ang Lord ang hindi na itata sa akin. That's why kung ako'y nagbibigay, sabi ko, ganito ako nakakilala, may asawa, may anak, enough na. No? Because I want my role to be definite. And today, alam ko na kayo'y dinala ng Lord rito,
I may not know you, yung position nyo, yung role nyo sa church, but today, mag-aaral po tayo. Amen? So, mahabang pag-aaral, so hindi ko alam kung ano oras na matatapos. I prepared many topics. Sabi ko kay Brother Daniel, yung importante, pwede nating nagtawan yung hindi, pwede nating gawin iba. But before that, maybe bow down our heads and let's pray. Lord, isa lamang po ang dakila, isa lamang po ang bida sa oras na ito. Isa lamang po ang tumawag sa amin, isa lamang pong Diyos, yung pong Diyos noon, ngayon, at kailan pa man. Kahit kailan, hindi ka po nagkakamali, Panginoon ko. Salamat sa maganto, sila'y pinili mo, O God, upang makarating sa pag-aaral na ito. We may have, O God, na nirecord man ito, O Diyos, in the media or anything, but the important thing is, meron po sila ngayon present in this training, in this leadership na pag-aaral, Panginoon ko. I pray, O God, na kami ay maging totoo sa inyong pong harapan. Lord, inalis namin yung pong kung sino kami na nakamaskara, Panginoon ko. At tayo niyo po, God, na sa aming pag-aaral, lalabas kami rito, O God, sa church na ito, a different person, knowing the roles you have given to us in the church. Salamat po, and the blood of Jesus I cover sa aming pong pag-aaral. Lord, na wag po itong manakaw, O God, ng kaaway, Panginoon ko. Lord, nawa maiso ito in a good ground, O God, in our hearts, Panginoon ko. Pinapabalot ko ng banal na dugo, anything, O God, that will give glory to you, that no one can snatch it sa aming pong mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palapan po natin ang Lord. So, 10:05. Okay, so welcome. Meron pa po upahan po rito, mga kapatid. Okay, so, the value of supporting role. Hindi na ayaw ba? Ba't na ayaw yan? Ayan, okay. Okay. Yung ating text, if you have a Bible or pwede man dyan, pakinggan niyo lamang ko, Exodus chapter 17. It is about the journey of the Israelites. Okay? For 400 years plus, they were at the hands of the Egyptians. Sila'y mga slave doon. No? Matagal silang naging slave. No? At dumating yung pagkakataon na tawagin ng Lord si Moses to bring their people out of slavery in Egypt. Okay? And in verse 8, after how many months? Okay? 2 months, 3 months, dumaan sila doon po sa una nilang pagsubok, yung pong Mara, place of Mara, wherein the water was bitter at ginawang sweet ng Lord. Okay, that was their first test, no? Na hindi po sila pumasa, nag-complain kagad sila. Okay? And then, after days, naglakad sila, dumating sila sa place ng Elim. Wherein dun sa Elim, they find refreshment. Okay? Meron pong 70 palm trees and 12 wells of water. Nag-camp sila po doon. Okay? It provided for them strength sa journey po nila. After that, eto nga, no? Sa kanilang paglalakbay ay Amalek came to them. No? Worn out, pagod sila sa biyahe, inatake sila ng mga Amalek. Amalek is sa lahi po ni Esau. Kikla niya sa Esau, magkapatid sila ni Jacob. Okay? Kinuha ni Jacob yung birthright ni Esau. Okay? At nagkaroon sila ng pagtatalo at masakit ang loob ni Esau. But later on, nagkaayos sila. So, Amalek is the grandson of Esau. No? They may not know what have happened before, pero masama ang loob nila sa nangyari sa kanila. They were nomadic, they were mga tribo na kung saan nakatira sa Negev Desert. Okay? At ang alam nila ay sa kanilang lugar na yun. That's why when the Israelites passed at them, okay, itong ginawa nila. No? Inambush sila.
no, more than like NPA or Abu Sayyaf, inambus ang mga Israelita. Mula dun sa dulo, no, how many thousands yung mga Israelita? 500,000 plus yung kanilang mga alalay, kanilang mga katulong, kanilang mga ari-arian, mga cattle, okay? Natake sila. Then Amalek came and fought against Israel at Rephidim. It is interesting to know that the Israelites were not graduate of PMA. Hindi sila nag-training sa PNPA, police. All they know is being a slave. Wala silang background sa warfare. So inatake sila ng mga Amalek, and then came, ito pong ginawa po ni Moses. Sabi niya, so Moses said to Joshua, choose men for us. Go out, fight against Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill with the staff of God in my hand. Ito'y assurance ni Moses. Moses was the leader. Okay? Ang assurance niya ay, pupunta ko doon sa itaas, hawak-hawak ko yung staff ng God. Yung staff o yung kahoy, ito yung ginawa ni Moses para yung pong Red Sea ay maalis yung mga lamok, mahati. Yun ang dala-dala niya. Yun ang tanging niya lang sinabi, akit ako dala-dala ko ito. Yung assurance doon ay nagtiwala si Joshua. Joshua is pinagkatiwalaan na siya manguna para kalabanin itong mga Amalek. Pumili ka. Tignan mo yung mga matitibay, matitigas pa dyan. No? Tignan mo yung pwedeng lumaban. Wala silang kaalaman sa paglaban. No? But fight against Amalek. No? Actually, one day nag-aaway sila and Amalek was wiped out. No? Kasi kasama nilang Diyos. But the very interesting here is Moses said to Joshua. Okay? Meron pong tinatawag tayong Moses, meron po tayong tinatawag na Joshua. And later on, sabi diyan ay, Joshua did as Moses told him. Bait masunurin si Joshua. Hindi niya sinabi, Moses, ikaw na lang dito, kaya ako makit dyan. Ikaw makipaglaban. No? So Moses was there, Joshua was there, and they fought against Amalek. And Moses, dumating mga pangalan, si Aaron, at si Hur, went up to the mountain, to the hill. No? So, meron pangalan dyan ni Aaron, kapatid po yan ni Moses, at si Miriam, at meron Hur. Wala naman sinabing kung sino si Hur. Bible scholars, sabi nila, anak siya ni Miriam. So, pamangkin siya ni Moses. Okay? So it came about when Moses held his hand up that Israel prevailed. And when he let his hand down, Amalek prevailed. Napakagandang sitwasyon sa binabasa po natin. Okay? Merong Moses, merong Joshua sa baba nagpaglaban. Merong Aaron, merong Hur. As long as nakataas yung kamay ni Moses, nanalo sila. At kapag ito'y bumaba, natatalo. What symbolizes lifting hands, Moses? Ano yung nagagawa ng pagtaas ng kamay ni Moses? The leader that was given the authority na ilidang Israel. The same thing with us. When the leader prays, ang leader ng langit, nananalo ang church. Pero kapag ang isang leader nakalimutan mag-pray, natatalo ang church. Nagkakaroon ng mga division, fighting, nagkakaroon ng mga overlapping roles. Gustong sapawan ang pastor o ang leader. But when Moses prayed, they prevailed. So mamaya ituturo ko sa inyo mga role nila. Okay? But when he sank down, Amalek prevailed. See? But Moses' hands were heavy, that they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sun set.
You could see the support of Aaron and Hur. Hawakan nila yan. Mupo ka, Moses. Diba? Napakahirap yung ipanis tayo ng teacher noon. Nakaupo ka sa munggo. Lalagay yung libro sa'yo. Napakahirap noon. What more yung staff na hawak po ni Moses? Mabigat po yun. Sa edad po ni Moses noon, okay. Ang buhay po ni Moses, it was divided in 40 years. No? 40 years nung nasa palasyo siya. 40 years nung, next 40 years nung nandun siya sa desert. No? At nung tawagin siya, 41, no, 18 na siya, 18. So, the next 40 years nung dinala niya yung mga Israel, may edad na siya. No? But one thing is this role that Aaron and Hur, they supported the hands of Moses. Kung walang nagsusuporta kay Moses, kung walang umaalagay sa kanya, even though Joshua was there fighting, matatalo sila. Okay? As long as Moses has Aaron and Hur supporting him, hanggang sa buong araw na yan, nanalo sila. So Joshua, you see, the role of Joshua is makipagbaka. Yun ang binigay sa kanya. Hindi niya inagaw yung role ni Aaron at ni Hur. At hindi niya kinuha yung role ni Moses. Ginawa niya yung pinapagawa sa kanya. So, Joshua overwhelmed Amalek. No? Dito nakita natin yung role ni Joshua. And his people with the edge of the sword. Makita natin yung role ni Aaron, yung role ni Hur, yung role ni Moses, but this one, yung role ni Joshua. Hindi nagkaroon ng overlapping. At hindi sila kumuha ng hindi nila role. That is very interesting for us today. Sometimes we overlap. Gusto natin yung role ni Moses. Gusto natin na hindi tayo doon. Hindi tayo doon sa nagwawalis, nagluluto. Gusto natin yung comfortable tayo. But definitely we have a roles to follow in the church. And today I want you to listen the value of supporting role. Hindi ko alam kung ano mga role nyo rito. No? Kung kayo stuntman o ano ba nang ginagawa niya sa church o kayo rito yung leader, I don't know. Okay? But I want you to teach what is in the Bible. Okay? Kailangan natin ng mga Moses, Joshua, kailangan natin ng Aaron, at kailangan natin ng Hur sa ating pong buhay sa iglesia. Okay? But we could be the people like Moses. Kailangan natin si Moses, pero baka ikaw si Moses. Kailangan natin si Joshua, baka ikaw yung tinatawag ni Joshua. Ikaw yung Aaron. That is God's will is accomplished in and through us. Not all of us are Moses, right? Not all of us are Joshua. We need them in the church. Maring ikaw yun. Maring ikaw si Moses, maring ikaw si Joshua, but not all of us. We have different roles that will not overlap with each other. Now, sabi ko kanina sa inyo, baringin muna yung position nyo. Tingnan natin muna yung role natin. Tingnan natin yung pinapagawa ng Lord sa atin. Joshua did not criticize Moses. Moses, ano ba naman yan? And Moses did not criticize Joshua. They know the roles. You may be one of them. At yun ang kalooban ng Diyos na mangyari sa iglesia. Paano kung Moses tayo lahat? Sa palagay nyo ba ay gagalaw ang church? Sino magluluto? Ay, hindi Moses ako. Si Mama Laika, hindi ako. Si magbabakyong, hindi ako yun. You see, when there is overlapping of roles, not position, the church will move according to the will of God. Moses, we know, was the primary leader of the Israelites in their exodus from Egypt during their wanderings in the wilderness and as mediator of the law.
The law was given to Moses at Mount Sinai. Moses was called na padali lamang nung siya ay nasa palasyo. Okay? Nung pinatay ni isang Egyptian kasi isang Hebrew ay pinagmamalipitan. Moses has a calling, pero hindi yun. Hindi pala ganun yun sa kanya. Kinakailan, ibaba muna siya ng Lord to become a leader. No? Kinakailan muna na malaman niya yung the way of the people. Okay? Kasi si Moses sa palasyo yun eh. No? He take everything in his hands. Kaya siya pinunta ng Lord doon po sa desierto. Binaba ang kanya pong sarili. It is the same thing with us. You cannot be on the top without experiencing down. If you want to be a great, you must be a servant of Paul. Hindi ka agad great. Hindi ka agad yung position ni Moses kukunin natin. No? Ang isang iglesia, like the Israelites, they need a leader. They were for 400 years without a leader. Walang nag-initiate na sila ay lumabas ng Egypt because leaders are necessary. The same thing in the church. Kinakailangan natin ang iglesia. Nothing happens without leadership. Kung gusto natin, lahat tayo merong kanya-kanyang suggestion. Without a leader, there will be no equalizer. Kung lahat kayo rito mag-suggest, ang gawin man at studs, ganito, ay hindi pwede ganito, ay isa namang gusto ganoon. We need to equalize the church. At walang mangyayari sa iglesia without the say of the leader. Amen? It is not the Joshua made the decision. It is Moses. Punta ka doon, Joshua, habang ako'y nandoon, si taas. No? And stuck, brother. Without his leadership, inspiration, and vision, the Israelites would never made it as far as they did. 40 years they were in the wilderness. Yung biyahe dapat nila, it will took only 2 years. Pero bakit naging 40 years? Because of disobedience. Matigas ang puso po ng mga tao. Bakit mo kami dinala, Moses, dito? Mas maganda sa Egypt. May kabsa, may mga prutas. Dito walang SM man lang dito, walang panda. Balik na tayo ron. But still, they look at Moses as their leader. Siya yung bigay ng inspiration. Siya yung kausap ng Lord, hindi si Aaron, hindi si Miriam. One time nga ay nagselo si Miriam. Kung ba lang Moses ang kinakausap ng Lord, pati kami, anong nangyari kay Miriam? No? Nagpabikibelo siya, pumuti ang kanyang itsura. No? I experienced that. No? Nung kumpisa ako sa Riyadh, okay? Mayroong mag-asawa na talagang ikaw lang ba, pastor ang kinakausap ng Lord? Hanggang ngayon, baog pa rin mag-asawa yun. Hindi po nagkaroon anak because of what they did. So, nangusap din sa amin. Pero kay Moses, nangusap ng Diyos. Amen? It was a leader who made the decision. It was the leader who set the plan in motion. No? May suggestion man marami si Kuya Daniel, but it is the leader. Okay. He make the decision. And it is the leader. Okay, meron tayong Hans vacation, ganito ang ating gagawin, ganito, ganyan. Meron tayong seminar ngayon, bukas kagabi ang ating gawain. It is the leader who set that. You may have suggestion, but it will be overruled by the leader. It should be like that. Amen? Ang leader ang may decision. Hintayin nyo kayo maging leader. Tumatang sister. Kaya kanina,
Sino gusto maging pastor rito? Malalaman niyo mamaya ang sagot. Oh. Joshua, okay? Na ganito yung aking mata eh. No? Joshua is ordered to make men and to go out to fight, and he is obedient. Sabihin nga natin, obedient. Obedient To the leader to the leader in authority over him. We have authority in us. The same, the Bible says, merong authority sa gobyerno. There is always authority that is over us. At kapag wala, makita natin, chaos ang ibibigay noon. Okay? And we must be obedient. You may be, have suggestion, no? At the end of the day, ang leader pa rin masusunod. Hindi man kayo nag-agree sa plano ng leader, but at the end of the day, it is the leader. Okay? Lalabas man kayo after meeting nyo, sabihin nyo na, bago kayo lumabas, ako, hindi dapat gano'n, hindi dapat. Hindi yung lalabas kayo ng church, nag-agree na kayo, pagdating doon sa ano ba nung ginawa ni Pastor? Mali naman, wala na, hindi, settle. Settle what has been settled. After that, the end of the day, magkakaibigan pa rin, magkakasama pa rin sa church. Amen. Walang sama ng loob. Amen? Wala yung after ng nakataligong leader, na-experience na nasa ko yan. Mas matanda sa akin leader ko eh. After ng meeting, sasabihin ko na din niya. Without determination and physical courage, Diyos, alam na natin yan. Doon pa lang sa loob po ng Egypt, siya na nakikitang isang leader. But he did not become Moses right away. Yun lamang po namatay si Moses, tawagin si Joshua. Nakita ng Diyos kasi ang buhay ni Moses. Joshua. The Israelites might have been destroyed kung si Joshua ay walang tapang. Nako, Moses, but ito mga kasama ko, walang alam to, walang training eh. Paano tayo mga nomadic yan, mga talagang maastig yan? Wala. But Joshua shows the courage. Tinayo niya yung pinapagawa ng Lord. Sometimes we may have assignment in the church. No? Sometimes we may be able to fulfill assignment in the church. Ngayon ko naman kasama ko, ako na lang. But no, hindi man si Moses na, hindi si Joshua nakipaglaban mag-isa ron. May kasama rin siya. May supporting role din siya. Naging malaking bagay why they overwhelmed Amalek. Hindi ka solo man band. At the end of the day, hindi mo sasabing, alam mo naman, magaling ako nakaisip niyan. No? Ako yung nagsabi niyan. No? Mamaya, may pagkain tayo, they have the roles. Namalengke sila, they have the roles. Hindi natin pwedeng tayo lang gumawa ng isang bagay. Meron din. No? Kahit nga transport minister ka, meron ka din inutusan. Kahit nga administration head ka, meron ka din inutusan. You will not take glory alone. Amen? Amen. Leaders, but this is very important. Leaders need the help of the congregation to do their jobs well. Remember, napagod siya. Without Aaron and Hur, talo sila. Bumaba yung kamay po ni Moses. The church is very important. The church should be prayerful. Merong kasamang pastor na manalangin para sa iglesia. Merong tumutulong para manalangin. How's your prayer meeting? How's your prayer life? Kasama niyo bang pinalangin ng umagang ito para maging matagumpay? To be able to fulfill the role, the leader, have in mind, kinakailangan niya ang congregation. All you need to do is support.
all you need to do is, amen. Suporta kami. Suportaran pa ka. No? Without your support, wala pong ma-accomplish sa iglesia. Amen? The staff of God is a symbol of Moses' leadership and evidence of God's authority for action. No? Nasukol sila ng mga Egyptian, narinig mga Egyptian, nandun sila sa dead end, papuntang Red Sea. Kasi sana doon na lang kami namatay sa Egypt. But there is the staff of God. Mula doon sa plague, doon po sa Egypt, yun yung ginamit niya. Walang staff si Joshua, si Moses lang. Walang staff si Aaron, si Moses lang. That was given to him. Sabi ng Diyos, ano ba hawak mo, Moses? Diba, nung pong hawak niya, ay, ano lang po to? Ano ba yung nasa kamay mo? Ito yung aking ginagamit sa aking pagiging shepherd. Bitiwan mo. Ano nangyari? Ano nangyari doon sa ano niya? Naging ginto? Ha? Naging ahas. Okay? Pick up. So, pinikap ni Moses. Saan niya pinikap yung snake? Sa buntot, di ba? Naging stop mo eh. No? You see, God is showing, no, na isang leader ay capable na maging leader with the influence of God. God is showing to the Israel, itong si Moses, siya yung pinili ko. Siya lamang ang binigyan ko ng authority. Siya lamang yung makapagpa-part ng Red Sea. That is very evident. When they were already cornered, He used that. May pamamahala ng Diyos sa nilagay niyang leader. Merong ginagawa ang Diyos upang makita na iglesia that He is the authority. Hindi tayo binigyan ng authority. Malalaman natin mamaya kung anong binigay sa inyo sa loob ng iglesia. The staff of God represents the power and presence of God with God's people in time of need. No, kayo magsimula bilang pastor, 8 lamang po kami nung sa Jeddah. 8 lamang kami. No? At sa 8 yun, meron pang pag-ganyan, meron pang gumagawa ng hindi maganda, relationship, meron yung mga akala mo ay talagang matatagal na sa Panginoon. But God gave me the authority and power. When I was filled with the Holy Spirit, no, nakita na yung authority na pinagkaloob sa akin. Dati walang maniwala eh, mas bata po eh. I was the youngest of the pastor in Jeddah at that time. But God showed that I was the pastor. No, signs and wonders pinakita sa akin. Nakita ng congregation, nakita ng mga pastor, nakapagpalayas ng mga biyanan. Ay, biyanan, masamang espiritu. No? Yung mga patong dyan, mga tatong na lalaki, mga cobra, mga eagle, talagang nawala yan. Naging bulati na naman. Nung lay hands, talagang nilay hands ko yan. Para pakita na talagang talaga pong pag nilay hands ko yung mga tatong yan, makikita ng congregation, may lumalabas po ng mga itim. Oh. Yung mga may agimat, anting, totoo pala yung agimat, anting-anting. Talagang niluluwa yan. Hindi mo maintindihan anong color. Yung mga meron mga orasyon sa wallet. Tingnan mo, wallet niyo, baka meron pa kayong mga orasyon dyan, yung mga agimat. Talagang pong pinapalis ko yan. Oo. Yung mga prayer warrior ko, intercessor, makita pa sa mga bas kanina, nagabulan. Sa mga itim na ano. Totoo po yun. Yung po mga tattoo. Talaga pong, ang lumalabas na lang yung mga tuldok. Napala mga itsura ng mga kwan. Yung po, pagpalayas na ba sa mga espiritu, yung merong tatuhanin ka. Naranasan ko, magpalayas na espiritu. Talagang lumulutang.
Hindi siya mahawakan ng mga ordinaryong tao. Talagang lumalaban. Yung mga ganyang upuan, sira lahat yan, pinagtatapon. Nakipagbaka kami isang araw doon, pinapalayas namin. Meron kaming team na umawit, meron langin. Praise God, nakalaya naman. Yung nabalita niya, mayroong ganong nangyari sa iglesia. Dumating mga pastor, mga late na. Yung mga gulo-gulo, yung inalihan ng demonyo, nandun ako po na lang. Ano na siya maliwalas? Kinausap siya. Ano pong pangalan mo? Jesus. Pastor, hindi pa ito napalayas ng aling Jesus. Hindi, talagang Jesus pangalan niya. Yes, ano pa. Alam po talaga, nagsisiwali, malaya na yan. Talaga po yung Jesus ang kanya. Yes. Totoo po yun. Kailang pan po yun. Ibang lahi, mga Nepal ng mga katulong, ay tumanggap kay Jesus, talaga pag nilehasam, ping, tumatako niyan sa pader. God showed to them, ako yung binigyan authority. Yung mga nabalian ng buto, na bata, nag-basketball, lumabas yung buto. Pinag-pray ko, tinapalan, pininyan, tinapalan. Punta sa doktor, wala na. Healed. Operahan, kinabukasan operahan, pagpunta, hindi makita doktor kung saan ang buwan. That's the power. Amen. That's the authority. At hindi po noon, kapag baka namin. Sa gawain, nasa kami, second floor. Ang next floor namin, Lebanese na Muslim. Eksakto yung kanyang balkon, dun sa daraanan mga kapatid sa baba. Bilang na bilang niya yung akit sa floor namin. Every Friday, alam niya, binibilang niya. Nagsumbong sa pulis. So, ganito sila pumapasok at ganito sila tumalabas. So, umpisang gawain yung mga prayer warrior ko, siyempre tumitingin yan. Then may nagbulong sa akin kasi may mga police car sa harapan. Naghintay siguro kung kailan kami babawa. Pray nyo lang. Tapos ng gawain, nandun pa rin mga police car, nag-yosi, nagkukwentuhan. 2x2. Labas. Labas ang dalawang matapang. Hindi na sita. Next! Next! 50, 2x2. Yung mga 25, lalabas yun, 25 beses. Wala nakita. So yung mga pulis na inip siguro, ang kinuha nila, nasa tabi kami ng wardation ng mga nurses sa Jeddah Hospital. Yung mga nakatambay doon ng mga Pilipino, yun ang pinaguli. Ano kami nakatira. Tinawag ako, nagsumbong naman sa may-ari ng bahay. Sabi ng kapitbahay niyan sa taas, ano bang ginagawa niyo rin? Ba't marami rin tao? Naginawa ba kayo? Nagsusubat? No, we have a prayer meeting. What prayer meeting? No. We are Christian, we are entitled for that. Really? Etong Saudi ay nakarating ng Amerika, may sakit. Dumulo siya kay Benny Hinn. No, nakakilala, pinagaling siya. Really? I'm a Christian also, but do not be careful with that man. Okay, no problem. No? Kung hindi kayo nagsusuga, walang problema yon. So, after 1 month, si Lord nagpaalis dun po sa Muslim na umalis, wala siya magawa. 15 years siya nakatira ron. Pinalayas ng Lord doon. Naging gawain po ulit namin yun. No? We see God is present to a leader pati nalagay niya. Hindi ka pwedeng maging leader na gawa-gawa mo. Hindi ka pwedeng umakyat sa isang posisyon na hindi kayo tinawag. Hindi yung role mo. Hintayin mo. Na ikaw tawagin ng Lord. Okay? But leaders carry a heavy responsibility. Dala-dala niya yun. Napapagod ang leader. Minsan nga, ang pinakamalungkot na tao, yung leader. No? Bakit? Kasi hindi niya pwedeng sabihin ang kanyang problema sa isang ordinary member. Mamamarites yan. Di ba? Kahit nga sa kasangga niya o mas elder niya, hindi niya pwedeng sabihin ang kanyang problema.
Problema na nga niya, yung hindi niya pa problema, dala-dala pa niya. Problema sa mga members, sa mga leader, dala-dala niya. They carry a heavy responsibility. Mga chismis sa loob ng iglesia, yung mga affairs sa loob ng iglesia, ang leader, hawak-hawak na lahat yun. Aaron, sino si Aaron? Was Moses' brother, a leader in Israel's day, and first of the high priest. Yung high priest, tinawag na Aaron. Galing yan kay Aaron. Oh, yung mga unang pari. Okay? During my early ministry, yung aking Aaron ay yung aking wife. Oh, talagang nalangin niya para sa akin. Magkrusada ko, nalangin niya. Walang ginawa yan, kundi manalangin. And my ministry became successful because somebody is praying. The church needs somebody like Aaron. Marahil ang role mo ay baka ikaw si Aaron. Stand up. Hur was another held-up arms of Moses and helped Aaron to judge the people. While Moses, si Hur, hindi siya yan lang ang unang binigay na pangalan. After that, wala na. Yun lang ang role niya eh. He did not take the credit, tinulungan ko si Moses. Kaya naging maayos itong ganung training. Kaya naging maayos yung pag-aral natin kasi ako si Hur eh. Pero he did not take that credit. Because his role. Okay? Our success in many ways dependent upon support of others. Sinasabi ko nga sa no man is an island. Kailangan mo yung nasa kanan mo, kailangan mo rin nasa kaliwa mo. Kailangan natin. Wala na yung panahon ngayon magsiraan. Wala na yung panahon ngayon na magmaritesan. Wala na yung murmuring. Wala na maglingkod tayo sa Lord. Suportahan natin yung pong dapat na suportahan. Wala dapat yung rebellious spirit sa iglesia. Nakakahawak po yun. Nakakadestroy po yun iglesia. Magiging successful ang church kung meron po kayo sa role na ginaganapan po ninyo. Amen? Lapan po natin ang Lord. Any success we achieve is likely due to the support of other people who enable us to do what we do best through sharing themselves, their time, energy, love, gifts, and pawis. Lahat ng activity may pagtutulungan. Lahat ng activity meron tayong role and responsibility. Kailan lang yan? Kailan kayo nag-graduation? Diba? Meron nagturo, meron yung mga tinuruan, meron yung nag-ayos ng graduation, but everything because of other people. Hindi lahat kaya ng pastor niyo o ng elder. Mamaya pag-aralan natin elders and deacons in the church. Ano ba ating responsibilidad? This story something tells us about something, our roles. My role, your roles. Everyone had to a role to execute in this battle. Palagi tayo nasa spiritual warfare. Yung konting alingasas lamang, hindi magiging malaking balita yan kung ito'y nagapan sa panalangin. Kung merong nanalangin, kung merong naging responsibilidad sana. No? Lahat tayo, palagi tayo nasa battle. Lahat tayo ang puntirya ng diablo, ang church at pamilya na iglesia. Nagsisimula ang church sa isang family. Okay? Yun ang una niyang pinupuntirya. Relationship in the church. Kapag watak-watak tayo, walang pagkakaisa. Never na maging successful ang iglesia nito. Amen? Tandaan po natin yan. Ang prinsipyo ng Diyos. God is the God of order. He is not the God of confusion. Hindi siya yung Diyos na pagkahati-hati. Pagtalo-talo. No? Ang Diyos, order. Peace. Joy. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. But joy, peace, righteousness.
All of us are needed. Sabi mo sa katabi, kailan ka pala? Sabi mo sa katabi, kailan ka pala? Kailan ka pala? And we have a role na ginagawa. May bago ba dito? Mag-invite o wala? Lahat kayo matagal nang dumadalo? So, hindi kayo balat sibuyas? Wala pang balat sibuyas dito? We all have a role na ginaganapan. We must function in the role that God has given to us. Hindi ka nagbibigay ng role sa iyong sarili. Ikaw ay, kapag sa isang artista, binibigyan ka ng role, yun ang gaganapin mo. Yung isang artista na kasama sa pelikula, hindi siya gumagawa ng role niya, meron siya binabasa, dito ka lang. Kung kontrabida ka, hindi ka bida, kontrabida ka. Kung ikaw itatalo sa building na ikaw yan, hindi bidang tatalo na ikaw yan. Iba yung mga stuntman na talagang, ikaw yan, hindi ka pwede maging bida. Minsan nga, tinatakpang ping, no? Pero lahat tayo kailangan. Dahil mo tayo katagal sa iglesia, kailangan po kayo. Okay? Romans 12 verse 4, for just as each of us, tanda po natin, each, hindi lahat, has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and its member belongs to the other. Paano kung paala tayo? Paano kung ulo lahat tayo? Paano kung kamay lahat tayo? In the body of Christ, hindi po ganoon. Okay? We have what? Different gifts according to the grace given to us. Wala kayo may pagmamalaki, kapatid. Wala kang may dadala, magaling ako. Hindi matatapos ang music kung wala ako, magaling ako mag-gitara eh. Tandaan po natin, sa biyaya ng Lord lamang galing yan. If your gift is prophesying, then prophesy. Kung gift mo mag-prophesy, then prophesy according to your faith. It is not pipilitin mo mag-prophesy, hindi naman yun ang gift mo. Baka out of heart mo lang, mas mangloob mo. Hindi, gift po yan. Ito'y binibigay sa atin ng Diyos. Upang sa gayon, ma-edify ang iglesia. If it is serving, then serve. It is teaching, magturo ka. If it to encourage, mag-encourage ka, huwag mag-discourage. It is giving, magbigay ka. No? Paano kung lahat ay magsiserve? Walang nagbibigay. Paano kung lahat ay magtuturo? Wala naman nag-encourage. Hindi nagkamali ang Diyos ng church sa ganito ang stand. Alam niya yung pangalan ng iglesia. Alam niya kung ano ang mas mabuti sa loob ng iglesia. Amen? It is to lead, do it diligently. Maayos. It is subversive, do it cheerfully. Lahat yan galing yan sa Diyos. Lahat yan gift na binigay ng Diyos sa isang iglesia. And we must function to that role. Hindi natin pwedeng sabihin lahat yan na sa iyo. Okay, alis na kami. Sa'yo pala lahat, gawin mo na lahat. Hindi. Pwede. God knows kung anong kailangan ng church. Amen? Instead of being, Philippians 2, okay, tandaan niyo po ito. Lagyan niyo highlight yan. Instead of being motivated by selfish ambition or vanity, each of you should in humility be moved to treat one another as more important than yourself. Ito katabi ko mas important dito. Hindi yung isip na sisirang ka ng loob, ng ulo, ako importante dito. Hindi po. Hindi gagalaw ang church kung wala ko. Hindi po. No?
each of you should be concerned not only about your own interest, but about the interests of others as well. Amen? Yung bang namaligi kanina, pinag-almusan niya, pinagkape. Yung bang nagsundo niya kanina, kinumusta mo man lang ba? No? Yung bang naglinis po, kung yung naglinis man dito ng vacuum, wala yata. No? Napaalaan ba, Brad? Sipag-sipag ba? Ganun lang. No? Yung interest ng iba. Hindi yun sa iyo lang. Man, we should be moved to treat one another as more important than yourself. Yung title kasi, yung position, andyan na yan eh. Okay? I may be a pastor, pero nagbabakim po ako sa church. Nagtatapon pa ako ng basura. Okay? Minsan nga, hindi tapos ng gawain, hindi nakaupo na yung mga kaparera noon, nag-text na ganyan. Ako, silently, nagbabakim pa. Pakitas nga yung paan nyo. Taas naman sila, hindi nila ako nagbabakim. Taas naman sila, text pa rin. Ikaw pala yung pastor o ako. Ba't kala nyo, hindi ko gagawin? That's why I live by example. Alam nila, kapag ako ay wala doon, may magtatapon ng basura. May magbabakim. Kasi pag dumating ako at narin pang basura na yan, alam nila, ako magtatapon nun. Okay? Because I know service it start from you. Hindi utos kinakailangan. We serve by example. Right? What is their goal? Ano ba yung goal nila? Moses daw nila. To defeat the Amalekites. Wala sibang goal. So they are willing to unite their strength and fulfill their goal. What is your goal for this year? What is your plan for this year? What is your plan for this Hajj vacation? We must unite so that the enemy could be defeated. Wala na yung rumor monger. Wala na yung murmuring. Wala na yung backfighting. We should unite to the goal na nilalakaran po na iglesia ito. Amen? Who is on the hill and who is down, it is not important. The important thing is manalo sila. The important thing about roles is to give glory to the living God. Kapag kinukuha natin ang role ng iba, then God is not glorified. Tatawa yan si Diablo. Tingnan mo, sa church na nagkakagulo sila. Isang role lang, nag-aagawan sila. Hindi naman lahat sila mga pastor. Okay, sige, magkano ka pa. Hindi. Our goal is to give glory to the living God. Hindi ginawa ni Joshua yung upuan ni Moses. Hindi sinabi ni Joshua, Aaron, ako naman dyan, wala pang paglaban dito. No. Okay? Anong strategy nila? To defeat the Amalekites, they have to have a strategy. Pumili ka, Joshua, ako yung tatayo doon. Ako yung manulangin doon. Yun ang kanyang strategy. They, hindi na nag-iba-iba. Basta malayati ang ating strategy. Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi. And God gives a strategy to leader. Yun na yun. Amen? Tatanda po natin, hindi nagkakamali ang Diyos. We must make a choice. The one that this church will win. Or the one na tayo po'y magka-watak-watak. Ano gusto niyo? No? Kalahating taon na tayo yan. Matatapos na naman ang after 6 months, 2026 na. Ano gusto niyo? Magsa-celebrate pa yung kanyang anniversary na na-divide ang church? Marami umalis sa church? Marami yung nag-backslide sa church? Hindi, gusto natin lalong mag-grow ang church. Amen? Gusto natin na madagdagan pa ang church. When we serve, what is your purpose? Isa lang. Glorify natin ang Diyos yung ating sarili. Mananalo ba tayo sa Diyos? Para sa Diyos o para sa kaaway? Tanda natin, it is always on the side of God or you are on the side of the enemy. Yun naman po, paglilingkod. If it is for God, there is nothing to dispute about, but it is for ourselves, then
we would indeed have much to argue. Kaya nagkakaroon po ng argument sa iglesia. Hindi Brad, hindi sis. No? Kasi nakita natin yung motibo sa loob ng iglesia. 3 important principles. There must be, unang-una, single. Number 2, coordinate with one another in ministry. Commit yourself to your role. No? Wala ba nagsusulat sa inyo? Ba malaga to? We must all submit ourselves under God's authority. No? Natutunan ko sa Diyos, ako'y nag-aaral, hindi ko lahat may lagay dito eh. Hindi USB ang aking isip. I need a notebook, a paper. Okay? Whether you are Moses, Aaron, Hur, or Joshua, they were all serving under God's staff or authority. Na tayo hindi pangalan ng church. Hindi pangalan ng pastor po ninyo. Hindi pangalan ng elder pinaglilingkuran natin. Maging kahiyaya ang Diyos kapag na-dissolve ang church. Tama po ba? Amen. Magiging kahiyaya ang Lord kapag nakawatak-watak tayo. Sino matutuwa? Wala nang unique. Kasi sila eh. Oh. Kinakala natin. Lahat tayo. Ang Diyos pinag-. Everyone serving the Lord must submit to His authority. Nag-iba yata ng sunblad nagkaroon ng echo. Whoever does not submit to God's authority, no matter how talented, how skilled, cannot be a blessing to the church. Magiging kakisuran ka lamang. Magiging one-man army ka lang. Kapag hindi ka nag-submit, mahirap na paluin ka ng Lord. Kahit talentado ka, magaling ka, pero hindi ka magiging blessing sa church, kapatid. Okay? Pinaghiwalay mo lamang ang church. Successful ministry is team ministry. It is Moses, Aaron, Hur, and Joshua. They were all necessary. Tabikin mo yung katabi mo, kailangan pala, ha? Kailangan ka pala, importante yan. Oo. Kailangan ka pala sa iglesia. Yung katabi mo yan, mayaman yan. Oo. Pero sabihin mo rin sa kanya, mas mayaman ako. Kaya pag sinabi niyan, mga perang naman. Kailangan po tayo, iglesia. We must fight together. We must pray faithfully. And we must help selflessly. That is, yun pong ating pinag-aralan. Yan po yung pinapakita na Exodus chapter 17. Okay? Together, malalagpasan natin ang mga mahirap na bagay sa iglesia. But our prayer, we need to be efficient in prayer. And we must forget ourselves. We must think about others. It's the leader who will answer to God for the condition. Hindi naman kayo eh. Ang leader, ang kinakausap ng Diyos. Kapag nagaglamo mga salita, si Moses kaagad na kinapuntahan at si Moses ang harap sa Diyos. At siya rin yung mananagot sa Diyos. Bakit siya hindi nakapasok? Promise lang. Hindi naman yung pag-murmur, hindi naman pagiging disobedient Israelita, kundi hindi na siya sumunod sa Diyos. Dahil sa sobrang galit. Huwag nga hintayin yan yung pastorito ay basagin na itong pulpit dahil sa katigasan at ulo niya. Hindi po. Ang leader ang harap sa Diyos. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as to those who will give an account. Let them do this with joy. Pastor Joel ba, joy pa rin yan? O joy na sabon na yan? Not with grief, for this would be unprofitable
for you. Kapag dumarami na yung, yan, tawag na, sa ni pastor, talagang problemado na yan. Okay, ha? Di ba? Pag dumarami na yan, talagang hindi ano. Remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life, and imitate their faith. Obey your leaders and submit to the authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be joy, not a burden. For that will be of no advantage to you kapag problemado ang leader po ninyo. Our leader deserve our what? Respect. Our leaders deserve our prayers. Tama na yung panay ako na lamang pag-pray mo. Pag-pray ang authority. At tulungan natin ang leader. No? It may be a leader, pastor, it may be a leader in some church, it may be a leader in ministry, magtulungan po tayo. Amen? Tawagpan po natin, Lord. Okay. Challenge! As you rise in leadership, alam ko naman na kayo narito kasi balang araw kayo rin po ang maging leader. One lesson becomes clear. Not everyone is your friend. Kaya kanina, sinabi ko, importante yung katabi mo. Pero hindi na kaibigan mo. Nagkaroon ka na ng sa katabi mo. Hindi ko pala ito kaibigan. When you rise up, maging leader ka na. Bakit? The word friend, mabigat po yan. The word, it's a bond between you and it's built on trust. Okay? Sacrifice and shared experience. Ang word na friend, nariyan umaraw, kasama mo yan. Alam niya ang problema mo, hindi kayong nagkikismis sa kanya. Nagsasakripisyo yan kung paano nagsakripisyo ang leader. Ganun din po ang kaibigan mo. Kung paano na-experience niya ang mga bagay niya sa iglesia, na-experience niya. Kaya mahalaga natin malaman. There are people who may work with you or seem close, but they don't understand the struggle. May mga sumama sa akin. During the time na talaga marami ang accomplishment, sumama sila. But before that, hindi nila alam yung pinagdaanan ko. Hindi nila kung paano na-accomplish ang isang plano ng Lord. They were there because nakita nila yung pagiging matagumpay. Nalapit sila, magmamano, proclaiming na siya yung tatay ko, papa or tatay, tawag. Pero before that, wala sila. Okay? The best partner in leadership, tandaan po natin, are often those who started with you, who were through the sacrifice and hardship. In the leadership, kinakailangan meron pa tinatawag natin armor bearer. Yung nag-umpisa kasama mo yan. Yung hawak-hawak niya yung bag ng leader niya, pupunta sa mag-preach sa iglesia. Nakita niya kung paano ang church ay lumago. Nakikita niya rin kung paano ang church ay problema. Yan ang best partner in leadership. Hindi kanya iiwanan. Meron kasi sa mga iglesia, kapag ang iglesia po, ang church po ay marami accomplishment, nagtaratingan yan. Sumisilong yan. Okay? Ngunit hindi nalalang pinagdaanan ng iglesia. As you grow, be cautious of those who seek to connect for personal gain. So you want to be a leader? Choose your friend. Yung kasama mo na. Hindi darating sa iglesia pero time ng struggle, alis sila. True friends in leadership are those who walk the journey with you. They see struggles and choose to stay. Malungkot ang maging leader. Kabigla kayo nalungkot. Wala kayong tunay magiging kaibigan except those who are close to you. I experienced that. No? Paano ng katagumpayan? Marami yan. Kapag
network, nakapag-link sa iyo. No? Pagdating ng problema, hindi mo lang mag-text sa iyo, mag-musta. Wherein they were close sa time ng katunggupayan. Pero dun sa time na meron kang problema, they were not there. So, piliin po ninyo, habang kayo pa ay wala pa sa leadership, piliin mo yung magiging armor bearer mo, yung kasama mo. Kung nais mo na magtayo ng isang church, magtayo ng cell group, then choose wisely. They aren't just along for a ride when things are easy. They stick with you through tough times. Narin yan. Narin yung tumatapik sa balikat. Ganyan na talaga yan. Andito ako sa tabi mo. Kasama mo ako sa ilap. Anong po ganyan? Ang leadership, it is not only because you are here in Saudi Arabia. Pag kayo umuwi, Pilipinas. Are you still a leader? Pag-aralan natin mentoring mamaya. Okay? Leadership is about the people you choose to walk with. Yung kasama mo, tuturuan mo, sabi nga ni Brad Daniel, kasama ko yan. Kahit hawak-hawak niya aking bag, kasama ko yan. Kahit nandun sa likuran, kasama ko yan. Hindi ko lang kung nagpe-pray, ano mo. Dami pa lang chicks dito. Yung kasama mo, lumakad patungo sa pinapagawa ng Lord. Minsan may mga ahas sa iglesia. Okay? Okay ka? Okay sila. Hindi ka okay? Kaliwali. Yan laro. Anong ganyan umaalis sa iglesia? No? Kala mo okay? No? Nagbigay ng mga, nag-donate ng mga gamit sa church, mga instrument. Nung di ka na okay, pinagkukuha, dinonate nila. Hindi ba ganyan? Nangyari po yun talaga. Right? Ng gitara, ng amplifier, nung hindi na kayo magkasundo, akin to. At ito yung nangyayari. Ito yung katotohanan. No? Mayroon na isang lesson dito. Talagang kakaawa. Because of ambition. Because of deceiving spirit. No? Umiwalay. At yung tunay ay pinalis pa sa church. Akin to. Nakalagay, binili ko to. Walang nadala yung umalis. Pero sa kanyang finances, binili ng church. Nangyari yan. Totoo pong gano'n. Meron talaga po yun. No? Kala mo hindi nangyari. Kala mo sa pelikula lang. Sa tunay na buhay. Kaya, piliin mo ang magiging kasama mo. Be wise with your connection and remember, your best partner are those who stood by you from the very start. Amen? Amen? Sa simula, kasama mo na yan, kilala mo na yan. Alam na yan. No? Ano gusto mong pagkain, alam na yan. Kapag ako po'y pumunta ng church, alam na nila, dapat nilang iluto. Yung malalapit sa akin, alam niya, o si pastor, bisita natin, alam nung na kung ang lulutuin niyo. Oo, ano? Pinapaitan. Talagang, para sa akin lang. No? O kaya, inihaw na isda, alam na. Ewan ko ba, ulam niyo ngayon. Nakasama ko kasi sila, alam nila. Kaya kung ilang church ang pupunta ko, mag-preach ako, alam ko, napapaitan niluto mo. Amoy-amoy sa palpito pag napaitan. Ano kasi nila? Sa simula pa, yun ang pinapakain sa akin. No? Pero hanggang ngayon, wala makong sakit na rayuma o ano. Wala. Okay? Lead with purpose. A leader or planning or praying to be a leader, lead with purpose. May purpose ka. May integrity ka sa iyong buhay. Hindi ka nakipag-join sa worldly. Hindi ka nakapag-agree sa worldly.
Dapat may integridad ka. Nang iyang kinuha mo sa iglesia, tumugtog ay hindi yan tumutugtog sa banda. Kinapat talaga sinurrender niya kanyang buhay. Wala na kasi pastor na tutugtog, kaya ito, tanggapin ko na to. Tutugtog naman sila yung Friday, pero Saturday, nasa banda sila. Hindi. Use your pride wisely. Amen? Amen. Blessing everyone. That's the first topic for today. Amen? May natutunan pa tayo? Okay, so meron pa natin oras. Mga kapabala dito for the next topic. Okay? Possession. Pag-ari ng Diyos. That you may what? Proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness. It is marvelous light. Pag-ari tayo ng Diyos. Tinawag tayo mula sa putik, kadiliman. Hinango tayo upang maging kapurihan ka. No? Hindi para katisuran ka, maging kapurihan ka. Na ikaw ay mula sa dilim na nagkaroon ka ng liwanag. Nagkaroon ka ng magandang testimony sa buhay. At napaparangalan ng Diyos sa mga tao na kung saan po ay nakakilala sa Lord. Whether in prison, no? Yung iba pang galing Pilipinas, mga kriminal, tumakbo ng Saudi Arabia, hindi para magtago, para magtago. At nakakilala sa Lord, nagbabagong buhay. See, that is what God can do in your life. Hindi yung magagawa mo sa buhay, kundi magagawa ng Diyos na tumawag sa iyo. Noong pong nakilala ni Jesus si Peter doon po sa Sea of Galilee, no? Di ba, hinirap ni Jesus yung kanyang bangka para makapag-preach sa marami. At bilang kabayaran, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, isog mo yung bangka dyan, ihulog mo yung net mo. Lord, wala kami nahuli, kagabi wala kami nahuli. Pero sinabi mo, susundin namin. So, nilagay ni Peter kanyang lambat, at anong nangyari? Napakaraming huli. At sabi niya kay Jesus ay, Lord, hindi ako karapat-dapat. No? I'm not worthy, Lord. Sabi niya, makasalanan ako, chismosa ako, sinungaling ako. Alam ng Diyos ang buhay natin. Pero bakit ka narito? Hindi sinabi ng Diyos kay Peter na makasalanan ka kasi. Hindi. Si Peter ang nagsabi sa kanyang sarili kung sino siya sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanyang Peter, mula sa oras na ito, my church will be built on the rock. Ang gusto ng Diyos ay aminin natin kung sino tayo. Hindi tayo magtatago sa Kanya. God did not condemn Peter. Peter, he knows na siya'y galing sa pagiging hindi karapat-dapat. And God works in a life. Hindi tayo karapat-dapat lahat. May karapat-dapat ba rito? Wala na tayo. Pero namin yun ni Peter upang mabigyan ng parangal. Dininay niya pa si Jesus eh. Nagkamali ba ang Diyos na tawagin si Peter? Matapang si Peter, masyado siyang yung bang lakas loob. Lumakad sa tubig si Peter. Tinagay yung tenga ng isang umuli kay Jesus. Dininay si Jesus, but later on, the first preaching of Peter, ilan ang na-accomplish niya? 3,000. 3,000. Nagkamali ba ang Diyos sa kanya? Hindi. Nagkamali ba ang Diyos sa inyo? No, amen. Tayo nagkakamali sa Diyos. Tayo akala natin hindi magagamit ng Diyos. But we should be worthy na tatayo sa panawagan ng Diyos. You are a chosen generation. Hindi tayo ang tumawag sa ating sarili, ang Diyos. Pag-aari tayo ng Diyos. Okay? Kaya pag-aralan po natin, leaders become great not because of their power, but because their ability to empower others.
Sabi ni John Maxwell, kaya si John Maxwell, Amen. pare ko yan, oh. Na anak niya. Sa round table. Di ba? Nagiging, ang isang leader kasi, hindi yan makikilala sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan lamang. Makikilala kapag marami siyang na-mentor, a disciple, binigyan niya ng empower. Ito yung pag-aral natin. What is empowerment? Okay? Empowerment is giving someone the power or authority to do something. A leader must know how to empower somebody para gawin niya isang bagay. Without that empowerment, kung hindi ka binigyan ng leader mo ng authority, you will not function the way God intended you. Kung ikaw lamang ang nagtataas sa sarili mo, that's not empowerment. It is the leader who has authority to give it to you. The law of empowerment requires you to see the good in other people. Bakit mo yan? So sabihin sa kanya na ikaw susunod na mag-exhort, ikaw ang tatay bilang isang ministrihan. Kasi may nakikita mabuti po sa inyo. Amen? Wala naman pong pinanganak nito masama. Meron at meron. Nakabuti, nakikita sa inyo ang isang leader. That's why He will empower you. He will groom you to be the next leader, to be the next deacon, to be the next elder. Kasi meron nakikita ang leader sa inyo. At huwag po natin na gamitin shortcut to the ministry yun. If you believe in others, kapag naniwala ka dyan, kapag pinawalaan ka ng iyong leader, no? They will believe in themselves. Kasi unang-una, naniwala sa leader mo, syempre maniwala ka. Minsan ka, hindi naniwala sa Brother Daniel, tayo ka, mag-isort ka. Hindi yata pwede. No? That is the law of empowerment. First question I will ask you, ang leader pa ninyo, nag-raise ng potential leaders. We all are OFW. Maliban sa akin, hindi ako OFW. Hawak ko ay dati tourist visa. For how many years? 2005, tourist visa ako. Every 3 years or 3 months, 6 months, nag-renew ako. Lumalabas po ng Riyadh. Either I go to Bahrain or Dubai or the Philippines. Ganun po ako. Imagine, 2005 pa yun. Yung aking pong passport ay puno-puno ng visit visa, tourist visa. Lately, nung December, naging dependent visa na po ako. But for you, OFW, you're not permanent here. Wala naman siguro gusto maging Saudi national dito. Pero hindi po yung point. You came here to work at babalik ka rin sa pinanggalingan mo. No, so the leader should raise up leaders, potential leaders, para kung malis man siya sa iglesia, ang church ay mananatiling gumagana o nag-operate. Yan bang tinitrain ng leader mo, potential yan? Or sayang lang? Okay? Are you... Okay, so, itong question na ito hindi para kay pastor lang. No? I-check natin ating sarili. Na-develop ba ang bawat isa sa inyo? Lumalago ba kayo? Or have you been able to lift the load ng ipong leader? Kayo po makasunod yan. Ilang taon ka na sa iglesia, na-develop ka pa bago para mag-isang leader? Lumago ka ba sa Panginoon o ganyan ka pa rin? So hindi ka qualified. Natulungan mo ba ilipat yung hands ni Moses? O ikaw yung nagdagdag na burden sa iyong leader? You see, that is a simple question na dapat natin malaman. The strength of any organization is the result of the strength of a leader. Tama po ba? Pag leader mo, no? Bakit nagtagumpay ang mga C,
ang mga lusyutan. Meron silang kakayanan kasi ang leader nila. Okay? But weak leaders equal weak organization. While strong leaders equal strong organization. Kapag ang leader po ninyo ay mahina, hindi po tatakbo sa peak ang isang iglesia. But when your leader is strong, then it will go to the path that God has prepared for them. 2005, I came here with one outreach, one church in Riyadh. And then, 2007, I think, ito na. And then, I vision for a double. Kasi 7 yun eh, perfect 7 eh. Lord, ang vision sa akin, maging double or 14. After 1 year, maging 14 outreaches. Ang ibig ko pong sabihin, kapag ang leader ay mayroong vision at tama ang kanyang tinatahan, then you will have a good organization. The challenge of leadership is to be strong but not rude. Be kind but not weak. Be bold but not bully. Be thoughtful but not lazy. Be humble but not timid. Be proud but not arrogant. Have humor but without folly. Paminsan-minsan dapat ang leader man pwedeng magpatawa. Pero hindi yung kalokohan ng tawa. Kailangan po yan. Ito yung challenge. Kung kayo man po ay itatayong leader, then you must know this, the truth. Okay? Maging malakas kayo, pero hindi kayo maging rude. Okay? Leader's toughest challenge is creating a climate for potential. Ano ba? Para ba tayo makapag-set ng isang programa na yan, pinag-pray mo potential yan. So meron kang climate o mag-create ka ng plano. Okay? Na ito, ganyan, ganyan, ganito, may plano ka. Para sa gayon yung may raise up na leader, no? May pagkakataon na umalis ka man sa church, mag-exit ka man, nagpapatuloy yung pong gawain ng iglesia. Obstacle. Ano ba yung hadlang? For empowerment. Number 1, they feel threatened. May mga leader kasi na ayaw mag-empower. Gusto nila sila lang. Natatakot sila. Church ko to. Ako masusunod. Para ba kapag mayroong next leader ay gawto na aking corona. Okay? Resistant to change. Ayaw ng pagbabago. Ganito yung nakagawa ko, ganito pa rin hanggang ngayon. They are insecure for changes in the church. Iba ng generation ngayon. No? Sabi nga na, generational na. X, Y, Z. Iba ng generation mga ano ngayon. Iba na. Iba na yung programa ng church. No? Iba na yung nakaguli natin noon na hindi kasama ang mga youth. Ngayon, mga youth ang kasama dapat. Okay? It is like the nature of man as he grows older to protect against change, particularly change for the better. Ayaw at ayaw. Kaliman ganyan ng tao eh. Nakasanayan ng ganyan. Ayaw ng pagbabago. No? Nakasanayan na yung old jeepney, ayaw ng modern jeepney. Bakit talaga resistant to change? Okay? Lack in self-worth, feel inadequate or shy about what have I accomplished? Okay? Self-worthiness. 5 keys to empowering leaders. Okay? You must take note. Train them. Mag-train. Nung ako'y dumating po rito, nag-set up ako ng teaching lessons. Mga Bible study, mga discipleship. Mula sa beginners, hanggang sa pagiging worker to pagiging leader, pagiging next generation. Meron po, tinitrain ko yan. Dumani ang lahat sa pag-aaral. Trust them, maniwala ka, magtiwala ka
sa Kanya. Huwag mong pagdudahan yan. If you place a leader na position, you should trust them to fulfill it. Okay? Hindi ka dapat, ako, mali ata niligay ko sa prayer ministry. Di ba nalangin yan? Okay. Magtiwala ka. For the success or failure is not just their responsibility, it's shared by you. Ang katagumpayan ng leader, katagumpay mo rin. Amen? Communicate expectation, Brad. Okay, meron tayong program. Hawakan mo yan. No? Ikaw ang magtalaga kung sino gagamitin dyan. Share, communicate. No? Meron tayong next anniversary, share. Communicate mo expectation. Okay? Give them authority. Kapag hindi kayo binibigyan ng authority, you have no right na mag-utos o mag-rules sa po iglesia. Wala kang karapatan na imando ang iglesia if you don't have authority. If you have given authority, pinatayo ka rito, sinabi sa iyo na si ganito ay had na, then that's fine. Pero kung hindi ka pinakilala, hindi ka nilay hands, hindi ka binigyan authority, then do not do anything. Encourage them. Kayo ba ay na-encourage o na-discourage? Na dapat ma-encourage ng leader ang flocks. Okay? So, pinapapasa ko na lang. Okay? Kasi natok na yata iba. That's the type of support you want to give to those who come. Help them through their struggles and celebrate the victories together. Okay? Empowering people means you believe una-una sa kanila. Kung hindi ka nagtitiwala, then fine. Huwag mo sila pagkatiwala ng ministry. Just like so many people believe in you and me all those years ago, empowerment is this beautiful thing when it's done. Tama. Huwag ka mag-release na empowerment, pero babawin mo, hindi na mababawi yun. Kasi nakita na nila eh. Nilihans po na yan, binigyan mo na. Kaya, responsibilidad ng leader po yan. Okay. Who was the first person to empower you? May gusto mo sumagot? Sino ba yung taong nagsabi sa Brad? Pwede ka na sa exhortation. Pwede ka na pag-pray mo yung kaloob. Brad, pwede ka na siguro magluto, sis. Na-empower ka, na-encourage ka. Imbis na nakaupo ka lamang yan, nabigyan ka ng responsibilidad. Meron po ba? Nakapagpapagay story, ha? Si? Ah, ikaw? Kahit isang story lang, huwag ang mahaba. Sino gusto mo, Brad, na suggest mo? Okay, si Pastor Joel. Okay, ano nang posisyon mo sa church, Brad? Ano nang role mo sa church? Sa decoration po. Wow, galing mo naman, Brad. Sige pa, ituloy mo na. Nagkakis ka pag gano'n. Dati na siguro, hindi lang. Titing-inting ka lang siguro na. Pero nung in-encourage ka, siyempre lumakas ang loob mo, naging kumpiyansa ka sa gagawin mo, na walang makagawa noon, kundi ikaw lamang. Amen. Diba? Tama po yan. Kasi may nakita sa iyo. Yun naman po ang simula eh. Kapag nakita ka ng tatamad-tamad dyan, ay, hindi pwede tatamad to. Sa loob yun ang isang leader. Pero kapag ikaw masipag, kahit hindi sinasabihan ka, ito, magbibigay opportunity na mag-excel. Okay? Why every pastor must empower and release leaders? Okay, tandaan po natin, number one, this is important because God calls a church a body with many different parts, each having different. Kapag hindi po tayo na-empower, yung gift na yan, madadala nyo yan sa hukay. Ang pinaka mayaman na lugar sa buong mundo ay saan? Sa libingan. Kasi maraming potential na nakalbing ron, hindi nagamit. Marami yung dapat sana'y maging leader pero hindi na-empower, hindi na-encourage. Marami dapat na maging sinner pero hindi bigyan ng pagkakataon. No? Yung aking anak, noong una,
Nagda-drum yan eh. Di college ko siya, hindi mag-drum. Hindi nag-drum. So, nalaman ko later on, anak mo, na-disappoint sa'yo, na-discourage kasi hindi mo raw sa pinag-drum. Dahil in-college ko, sige mag-aral ka. No? O, pag walang gawain, mag-drum ka. Na-encourage ko siya. Siya yung drummer, maging mag-drummer na. No? Yung anak ko. Maging si Christine, hindi po dumaan niya sa mga training talaga. They were there because they were encouraged. No? That's same thing po us. Okay? Kasi meron tayong mga gift kapag hindi natin pinagamit ang Lord. Sayang po yan. Each part is necessary for the overall health of the body. Ikaw man ang tigaluto, tigalinis, importante ka. No? Kaya nga po sa iglesia pagkatapos ng gawain, salamat po sa mga nagluto, salamat po sa mga naghatid, salamat po sa nag-ayos sa church. I usually mention them. No? Kahit doon man lamang po ay maparangalan sila. No? Iba kasi hindi na highlight. Kaya tuloy palagi nagluluto, dadamay nyo kasi wala rin naman, paminta. Tsaka naman sila mapapansin, Brad, parang maalat kayo. O, napansin mo. Diba? Kasi, kailangan yan. Huwag nyo gagawin nyo, baka matagal lang kayo nito, hindi napapansin. Okay? Paul told the Ephesians, now these are the gifts Christ gave to the church. Apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Hindi lahat. No? He gave to the church. Para saan? The responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church. Kaya pinaghalog ng church yan para ma-build up at hindi para sirain po ang iglesia. Investing. Ayan. Emerging leader. Matanong ko na, Pastor, meron pa kayong yung pinag-pray ka ng mga leaders at nag-invest ka na ba ng time mo pang maturan sila? Amen po. Okay. Amen daw. Meron na, nag-invest na siya. Okay? Investing a leader, unang-una, apprenticing them. Apprentice. Okay? Be with them. But ganito ha? Ako napagdaan from finance to transport, admin, lahat yan ang pagdaanan ko. So when I train sa finance, Brad, ganito. Kahit nga si Brad Daniel, kahit magaling yan sa finance. No? Kahit isang leader na pastor na ngayon, accountant siya, tinuturuan ko yan sa finance. Naroon ako. Okay? At ano pa? Observe them in action regularly. O mali pagka highlight mo, ganito, ganyan. Observe them. Okay? Give specific and positive. O okay ngayon pagbibilang mo ng pera. O okay ngayon pagtuturo mo ng BS. Yan. Highlight one key area for improvement. Para susunod, Brad, ha? Yung oras mo, tignan mo, tulog na yung mga binabible study mo. Hindi. Kung ano ba nang dapat na-improve mo? Yung tinuturuan mo, mga English yan, pero panay Tagalog naman ang Bible study mo. Or baka English ko lang tinuturo, mga Batanggay nyo yan, mga university. Kinakailangan i-highlight mo para ma-improve. Okay? Coach them effectively. Ano ba yung sabihin po nun? Okay? Wala na naman. Yan, meron na. Promote reflection and refocusing. Okay. So, may plano tayo, Brad. No? Yung nakarang kasi nating outdoor, ganito nangyari. Siguro sa susunod, ganito. Ganyan. Iko-coach mo. Okay? Focus on both ministry and personal development. No? Later on kasi, Brad, no? Sasabihin mo yung personal development mo sa kanya. Ano yung pinaplano mo para sa kanya? In the ministry and even in personal ministry. Lahat tayo dito, siguro nagpaplano pag-uwi natin, magkaroon tayo negosyo. Right? O mag-enroll kayo kay Chingitan. Ching positive. Mayroon kilala si Chingi? Amen. Diba? Meron kaming 1-year program na pinadal sa amin.
So palagi kami nakikinig ni wife. Oh. Take advantage of teachable moments. Yung bang kapag nag-drive ka, yung mini-mentor mo nandun, oh Brad, yung diction mo naman, ayusin mo. Makikinig ka. No? Kala ko Bisaya ka, ano talaga. Ganun talaga ako eh. Bisaya. Yung pwede kang turuan, wag yung maraming tao dyan, nag-usap ka, tapos mali naman sinabi mo kanya, hindi, teachable yun, pinapayang mo yung tao. Okay? Yung moment talaga na kailangan. Okay? Seek God's agenda. Bakit kita tinuturuan? Bakit mo in-empower niya? Ano bang agenda mo? Para maging sikat ka o para sa gawain ng Lord? Okay? Ano ba yung agenda ng Lord? Later on, ikaw ay tatayo, equip, risking with emerging leaders. Number 1, okay? Entrust emerging leaders with key responsibility. Para mabawasan ng Lord ng isang leader, ibibigay mo, empower mong iba to do that job. Alam nung, katiwala mo, alam mo na magagawa niya, empower mo siya. Ibigay mo sa kanyang finance, ibigay mo admin, ibigay mo sa kanyang transport. No? Yung nag-umpisa po ako, lahat sa akin. Kasi wala pa akong leader eh. May message ako rin po yung presider. Ako rin po yung instrumentalist. So, tutugtog ka, ako rin daw. Pero nung minatrain, mag-concentrate ako sa preaching. Ganun po yun. Okay? Give important responsibilities. Magbabakasyon ako, sister, Brad. Ha? Bigyan mo ng responsibility mo. Kinakailangan ganyan, ganito, ganyan. Yung importante. Baka pagbalik ko rito, di na church to, diskuhan na to, hindi na to. No? Wala na. Okay? Risking with, use the show how method of training. Okay? I do, you watch. Ako muna, manood ka. I do, you help. Okay? Gagawin ko, tulungan mo ako. You do, I help. Gawin mo, hindi mo kaya, tutulungan kita. Okay? Ito yung show how method of training. You do, I watch. Yung kala mo, hindi ka tintig ng pastor dyan, pero tintig na yan. No? So, ginagawa mo. You do, someone else watches. O, ba? May iba rin tumitingin sa'yo. Okay? Evaluating emerging leaders. Okay, set up regular evaluation time. After na gawain, evaluate mo sila. Okay? Set up special evaluating times. Okay? For emerging leaders to become seasoned, wise, and effective leaders, they need proximity to and interaction with veteran leaders. Sino ba ang senior na rito? Kasi Pastor Joe lang yata. This can happen. Ilan taon na kayo, Brad, sa ministry? 3 years. Ha? From 2013. 13, matagal ka na. Oh, nagpatuloy ka ba noong 2013 hanggang ngayon? Medyo may... Saan ka nag-start? Sabay lang ha, tatanong ko. Saan ka nag-start noon? Sa, ano po, sa Church ng Voice of God Church. Ah, okay. Bali po, na-stop yung umuwi yung mga pastor po. Oh, walang na-train. Bali, tatlo na lang po kami. So, how important yung ating pinag-aralan? Diba? Uwing pastor, tapos ang church ay hindi nagpatuloy dahil walang nairisa. Bali po, naiwan po kami na narisa. Nasaan na yung church niya? Wala pa The rest po. is- Wala po pastor. Diba? Mahalaga ito ating pinag-aralan. It will come a time that you will feel the shoes. Ikaw naman yung tatapak sa paa ng isang leader. At yun ang mahirap. Kasi pag tinapakan mo yung shoes ng pastor, titignan nila yung nagdang pastor. Oh. Nung ako'y umuwi, yung pumalit sa akin, tinignan nila yung
Ginagawa ko, tsaka ginagawa ng pastor. Hindi naman ganyan si pastor noon eh. Oh. Ako, ganyan mag-Bible studies pastor. Siya hindi mag-ganyan. Mahirap yung ganun. So kinakailangan talaga yung ilalagay mo ron ang pagkakatiwala mo, na-empower mo para gawin ang mga bagay. Mag-invest ka sa kanya. Okay? Effective leadership depends on of these three dimensions. Okay? Tandaan po natin yun. To be an effective leader, kinakailangan po na we nurture everyone. Inalagaan mo. Pinapakain mo. Hiniheli mo. Hinagod yung buhok, yung balikat. Nurture eh. Kung may kailangan, paluwalan mo. Yan. Okay? Pinapakain mo. May sarili kang one-on-one. O Brad, wala kaya ng Bible study. Tinuturuan kung paano. At marunong kang i-lead sila. There is a church ngayon, magkakasama sila sa kumpanya sa airport maintenance. So the pastor nag-assign ng mga leader. So bawat accommodation may leader. Ha? Torture. Torture. Oh, hindi torture. Hindi ka NPA. Torture. Malabo po kasi ito. Ha? Malabo po kasi ito. Oh, okay. Balik tayo ng position dito kayo. Sorry. Hindi ba kasi nakatingin sa amin? Pero, Yung LCD po yung TV. paano kaya kung torture yan? Diba? So, bawat leader, ng isang accommodation o ng kwarto, meron siyang Bible study. So, kung ilan ang accommodation doon, may kanya-kanyang leader. No? Pagdating sa church, dala-dala niya yun, tinuruan niya yun. Okay? Kung meron siyang assignment sa pagkain, dala-dala niya yung isang kwarto niya. Ganun tumibay ang iglesia. Na-nurture, napakain, at the same time, nalilid sila sa gawain. That is effective leadership. Okay? Shepherd the flock, God, that is flock of God. Hindi mo flock. Hindi sa iyan. Okay? That is among you, exercising oversight and under compulsion, but willingly. Hindi napipilitan. Tikas na ulo nyo. Tagal-tagal na kayo bina-Bible study. No? Sabi nga na isang bishop, binibigyan ko sila ng 5 taon. Pag hindi pa sila nagtatay, sisipain ko na sila sa church. 5 taon binuno ko sa inyo. Kapag nakita kayo doon sa kalsada, sasagasaan ko kayo. Wala kayong silbi. Biro lang naman po yun. No? Hindi sa kanya yun. Pero nag-invest siya. So kinakailangan may resulta. Kung 5 taon ka na hindi pa nagtatay, talagang sipain mo at mauntog yan. But willingly, as God would have you, not for shameful gain, okay, but eagerly. Naka-record pala tayo, kaya mag-mic. Nakarecord po, Pas. Not domineering over those in charge, but being examples to the flock. Yan. At tapos na yung ating first part. Ano bang plano? Break mo na or what? Yung part 2 pa, tsaka may susunod. Break mo na, Pas. Break mo na. Ang gagawin natin sa